This order po. Mr. Johnson Manabat, sir. Followed by Nico Bagsik of Teleradio. Please stand by po. Hi, good morning. Who's the recipient of the 200,000 pay? Sino po ang tumanggap ng 200,000 pay? Ang Refined sugar being insured na po tatanggap, sila naman dapat ang magbigay sa mga. Mr. Nico Bagsik, Teleradio. Hi po, magandang umaga po. Chairman, follow up lang din po regarding po sa nangyari sa Katipunan. Ano po, may possible liabilities din po ba if ever yung company, let's say yung truck na naging sanhi po nitong road mishap po dito sa mga ganitong klaseng incident po? Thank you. Siguro pasok natin sa ating investigador, si Renan Pagkumitante. Pero sa important status of the case. Sir, good morning po. Regarding po doon sa aking recovery at quality, road employee and then yung road worthiness po. Yan po yung mga possible na violations of the honor of the. Next question is Cathy Cruz. Doon po sa mga doon po sa kumpanya tsaka ay kanina po nabanggit po ninyo na nagkaroon po kayo ng conference sa insurance, Philippine Insurance Corp. Gusto ko lang po malaman kung ano po yung mga na-come up na mga challenges po, both from the end po nung nakabangga at dun po sa mga sa insurance company po mismo, at paano po kayo nagkaisa para po sa kapakanan hindi lang po nung kumpanya mismo kundi sa insurance company at dun din sa naapektuhan po sa mga nasawi. Nalaro kami dahil po sa insurance commission. Mayroong dami parating sa LTO at ipapasa mo namin sa insurance commission na agad-agad nilang actionan po. This is one of the events na mabilis na actionan na binuporting to the insurance commission. Pero gumagawa kami ng sistema ng pamamaraan para yung ating publiko yung diretso na kaagad. And then the insurance companies will also be guided na yung kaagad-agad tulong yung napaka-importante sa ating mga motorista. So right now, nangyayari mapabilis na action on the part of the Insurance Commission and LTO, but at the same time, maganda sana yung access, hotline number, yun ang aming nililagalo. Right now, we will be utilizing the LTO hotline number, but this is for the benefit also of yung mga claimants ng insurance dito sa mga sakunang nangyayari sila. May timeline po ba tayo dito sa pag-establish po ninyo ng hotline? Opo, ang aming working time is 5 working days since yesterday. No? Kasi yung timeline na binigay sa atin ng Senado, we will report back to Senator for this matter of what steps we have done in order to address yung mga pagkukulang at lapses when it comes to security. Dito, dun po sa insurance company, nalugi po ba kayo dahil dito sa malaking sakuna na nangyari sa Katipunan? Yung totoo lang po. Hindi naman po kasi kasama po ito sa servisyo namin. Requirement po na mag-provide po kami ng cover doon sa bumili ng insurance namin. Na-aksidente. So, dapat lang po namin bayaran yung beneficyo under the policy na binili po. Next, Jericho Francisco. Mr. Jericho Francisco. Next question. Sir, good morning. Nasa 20,000 pesos yung insurance para daw sa mga victims. Pero sir, sapat na po ba yung 200,000? Kasi ang dami nasaktan, ang dami rin namatay. I think all of us, Refined Sugar, insurance companies, lahat naman kami, I'm sure kahit kayo, we are all in one, kulang na kulang ang real. Pinahanapan talaga natin ng paraan para makakit talaga. Yun yung
yung mga transport leaders natin, sumunod ka rin sa insurance commission. Siguro later we can ask some words from them. Para kahit yung benepisyo, at hindi lang ito maging papel na for registration purposes. You're right, no? Kulang po sa libo. Considering yung ilan yung biktima ng accident. Okay, sir, you've mentioned na kulang na. So magkaroon na yung reasonable na dapat matanggap ng bawat individual kapag nagkaroon ng ganitong klaseng insidente po. Legal na pinag-aaralan, but easily, kahit i-doble natin na, 400,000, kahit 500,000. Pag ganyan karaming biktima, talagang hindi sapat. The insurance proceeds is really an interim solution para may agad-agad na tulong na darating sa mga biktima. Mas lalo na kung yung mag-ari ng sasakyan na naging sa aksidente, wala masyadong kaya. No? So, yun talaga ang assistance. That's why it's very important to us not only the amount of the damage, of the benefit, but also the timeliness in which this benefit will be given to the owner of the vehicle na involves accident. Any amount, I guess, will be always insufficient. But definitely the 200,000, kailangan na tumakyat. We found out na buti na on their own, the insurance commission increased it from 100 to 200,000 recently. Is that right? Pero kung titignan natin yung history nito, 2006, yung huling increase yata, kung di ako nagkakamali, 2006, 19 years ago. Tapos, nung pumasok yung ating bagong commissioner, inakit na kagad from 100 to 200. Kaya nga yung polisiya was only for 100,000. But because the insurance commissioner already ordered the increase, kusa na po ang insurance company, nag-increase to 200,000. But our discussion is that we have to increase it more. So for clarification, yung 200,000 pesos per individual or paghahatian po? Hindi, paghahatian na yan. How many people po naman makapagahati? Ang medyo marami sa ating kulang kasi apat na naman tayo. Apat, tapos may sugatan pa. So, possible sir, mga 20 people maghahati naman. Kasi yung mga so, mahuli po sir na parang 10,000 pesos each. Kung gano'n ang equally divided, gano'n ang mangyayari sa dyan. Pero siyempre, each injury is different naman. Bakit yung mga 20,000 diba? Sir, yung plan po ninyo na dapat taasan na talaga yung benefits or insurance ng mga ganitong klaseng aksidente. Mamadaliin niyo ba ito sir? Kasi siyempre yung sa amount pa lang na kumonte. May timeline ba tayo? Opo. Hindi ko na maalala kung kailan sinulatan ng transport leaders kami at Insurance Commission regarding this matter. Pero ang usapan namin later, this is top priority. We have to get this thing done as soon as possible time. Hindi na may mga public consultation dito. We have to talk to the rating, the insurance rating agency po sila that will now balance kasi ayaw naman natin bumulusok mataas yung impression of premium to what is not no longer affordable to our regular population. Babalansin po yan. But we're now working on this. Tungkol tayo po dito. Hindi ko lang masabi mo isang timeline. We're hoping ayos namin po the next 2 weeks. Prepare po magandang Valentine's Week natin sa ating mga police. Next question, sir. From Mr. Gerard. Good morning, Asik. Dahil ko lang po, kung magkakaroon po ng pagtataas ng premium, kailan po ngayon na pangyayari? Meron po sariling yung parang I check sa insurance industry that reviews the premiums ng ating mga polisiya. Ano yung pangalan ng premiums? Yung nag-review ng mga PIRA po. PIRA. Insurers and insurers. You will have to pass to this agency that reviews the amount of premiums given the benefit and given the risk. So yun ang pag-usapan. So most likely parang next year. Pagkagal next year, wala sa tayo sa radar, alam mo, when accident happens, naman sana mangyari, when accident happens again, they should warn us. So we should act on this top priority namin ito. Kasi, meron ng call, natanggalin na, wala namang benepisyo ko sa ito. Bakit pa lang namin i-require? Gastos lang yan. So we really want it very much.
So, ang amin ako, kung magkakawa namin kung ba lang ito, kung Pebrero, I don't know lang, sa dahil sa proseso, tira, public consultation sa mga stakeholders, so, with the transport sector also, di ba, ito bang beneficial at renew, di ba? Then, Sir, pasambay lang po. Ano po yung nakita natin dito sa kaso na to in particular that prompted you to have a review of the insurance policies? Kulang eh. Kulang eh. At saka, iisip ko lang, kung yung nangyari sa isang jeep, no, na sakunan, Maraming saan pupunta yung jeep yung operator at driver para makatulong doon sa mga biktima? Sana kung insurance company, kahit maato, makakuha ng mga itandaan dito, meron pang tulong sa agad para sa biktima. At saka yung may-ari ng sasakyan, yung driver, hindi ka lang magsanda. Yung kung ano-ano, para matulungan na yung immediate needs ng ating mga biktima. Last two questions po. From the camp of the Hermanos, given that po konti po yung insurance proceeds na makukuhain, ano po yung extend na tulong ng kampo? Actually, bukod dun sa matatanggap na insurance, we're still processing other claims, other insurance claims din. At the same time, the company also already met with the directors and prepared budget para makahelp din sa tulong. As Asek has already mentioned, yung claims nga sa insurance is medyo maliit, so we understand that din. So we're pulling, the company is pulling funds then to at least reach out to the victims na lumapit na para lang din ma-alleviate yung unnecessary gastos na nangyari dahil sa accident. We're looking at how much po na matatanggap ng victims? We're still, it will depend on the extent of the injury that we get. Saka, tinitignan din yung finances din ng company. The company is not just in, kailangan din i-consider ng company yung maging gastos niya para it will not go under. Last na po kay Mr. Melicante, ano pong naging resolution po ng case na to? And I was also reviewing my notes po, yung last na ginawa akong story dito is i-review yung or inspect yung fleet ng company. Ano po yung naging findings ko? Pinadirective po ng ating assistant secretary. Personally po yung opisina po namin ay pinuntahan yung Hermano Corporation at ito po yung namin i-inspect. Hindi lang po yung tracking board, kundi yung iba rin po with regards po doon sa magiging resolution ng case. This is for resolution na po, submitted po resolution na po. Kung tatanungin po ulit ako kung kailan ito na it is probably next week. Next week. Ms. Delia Carriazo. Next question. Yes, ma'am. Good morning po. Delia Carriazo po ng Philippines. Sir, prior during the incident, after the incident, ano po yung direct na assistance na binigay ng company sa mga victims? Kung magkano yung na-result nila, kayo po ba yung nagbayad ng hospitalization sa mga sa burial ng mga namatay po? Actually, after the incident po, after things have settled, we reached out to the victims, tapos nagpauna na kami ng kahit ng around 10,000 for the victims that also reached out to us. Pero yung amount na yun doesn't end there. Again, kasi we will still increase the extended help. Pero kung kayo ng emergency fund na naibigay kaagad ng company na tulong para sa mga biktima ng accident. So lahat po nakalabas na ng hospital yung mga victims? There are some na nakalabas na may mga victims na recovery. So kayo po ba yung sumasagot sa kanilang hospital bills? Again, inaantay din namin yung reach out nila and we will coordinate with the families na kailangan ng tulong. Para makitulong, may bigay namin yung tulong from the company. Okay, sir, yung truck company, sir, anong, aside from yung may sinabi na kayo 90 days suspension, so meron po bang additional penalties na ipapagawakan ang LTO? Sinunod namin yung recommendation ng ating investigation team para as mentioned, kung mapatunayan na yung hindi sila sumusunod
sa responsibilidad nila na to maintain their vehicles roadworthy, doon tayo magkakaroon ng problema. We can up to the extent of revocation ng kanilang certificate of registration, ibig sabihin, hindi nila pwede gamitin mga truck na yun. But that's still subject to review, recommendation. Hindi pa lang natin there. Sir, yung truck driver po ba nakapag-bail na or nasa custody pa rin? Alam ko nakapag-bail na yun. The cases have been filed already. And I understand. Kasi nakapunta nga dito eh. Dahil na nakalabas na siya. Sir. Any questions sir from our transfer groups? Mr. Boy Vargas and Ka-Obet Juan? Yes, sir. Ay, sa magandang umaga po, Asek, Colonel Deputy, and Mr. Militante, sa ating mga insurance na ito yan. Doon po sa pag-uusapan natin kanina, 200,000 ang binayad po nito sa biktima na 5. So, yung po 200,000 na yan, it will be divided into 5. Yun po namatay. Tama po ba? Yung namatay sa asita dito sa 200,000, yung po 5 maghahati-hati. To clarify po, yung 200,000 is the whole insurance claim po ng company's insurance company. So we will also divide the insurance proceeds to aid the victims. On top din po na itutulong personally rin ng company. Okay. Mayroon po na pag-uusapan natin yan. Kasi ano po, kung maalala niyo nung araw yung time of Chairman Haynes ng LTFR, kami rin po sa transport sector ang nagpatas ng premium at benefits ng passenger insurance. From 200,000, ginawa ko namin 400,000 per passenger na mamamatay o offerings pagkakaproblema. At meron pa rin mo yung burial na 30,000. Kung yung mga driver natin nakakulong, meron pang iriyansa ng ating insurance companies. Sa kaso po ng CTPN, kanya po last year, ako, si Mr. Vargas, ay sumulat ako sa Insurance Commission upang taasan ang premium at benepisyo ng compulsory third-party liability. Sapagkat ako po bilang isang motorista, napakaliit po ang halagang 200,000. Ang buhay po ng tao ay precious. Napakahalaga po ng buhay. Hindi po halaga ng 200,000 ang buhay ng isang tao. Lalo na kung nagtatrabaho at pagod ng pamilya o nag-aaral, maganda po ang tiyak ng nalabas nito. Kaya po doon, kami ni Mr. Vargas ay sumulat upang taasan po ang premium dito at taasan ang benepisyo. Hindi rin problema yung pagkataas ng premium sa amin. Handa po kami as a motorist, as a public transport leader, pagkat pinuproteksyon din po namin ang ating mga masasakasaan. Yan po yung tamang ginagawa ng compulsory third-party liability. Nabanggit po ni Asik kanina, nangyayari po for purposes of registration, pero kailangan po yung benepisyo mataasan natin. Pagkat buhay po ang ating ang namamatay dito. Napag-usapan natin dahil po kami na sinasabi property damage. Malaking bagay po yan lalo sa amin sa transport sector na kung saan po talaga medyo nahihirapan din ang ating mga operador. Kaya ito siguro Asek sa inyo po lahat ang aking pakiusap. Siguro ako sa Insurance Commission tungkol dito sapagkat kailangan natin apurahin, bilisan ang programang ito sapagkat marami pa rin yung problema tayo na-encounter sa araw-araw natin. As what Mr. Renan Militante said a while ago, yung tinignan din po natin yung kondisyon ng ating mga sakyan kung roadwork dito. At karamihan sa mga sakyan, lalo sa mga truck, buses, sa mga tibet, talagang marami yung mga defect natin sapagkat ng mga edad na ito. Kaya po ako, Sir Asek, ako ay sumasangayon at itutulak ito na taasan ang ating benepisyo sa CTPN upang magkaroon po ng magandang benepisyo ang mga pamilya na maiiwang sasasaan ng ating mga sasakyan. Ang buhay po ay napaka-precious. Napakahalaga po ng buhay. Hindi po halaga ang
buhay ng 50,000, hindi po halaga ang 200,000 para sa isang taong namatay o kung ito ay padre de pamilya at ito'y nag-aaral pa. Yun lamang po at itutulak po namin ang programa ito. Itaas ang benepisyo pero pinag-intensa natin si Ma'am Shen sa hindi rin sapat ang 200,000 para lang po makatulong tayo sa ating mga masasalasaan. Bukod dyan, asset, wala pa yung barrier na. Paano pa ho yung mga nasugatan o yung mga iba pang pasahero sa atin yan? Kaya sa akin po, personally, taasan ng benepisyo, kahit taas po ang premium na kahanda po pinasapagkat makatutulong po tayo sa ating mga kababayan. Thank you po. Maraming salamat. Ka-open po from